Naisip mo na ba na yung pinakamalaking patunay na magaling kang leader ay kapag dumating yung araw na hindi ka na kailangan ng mga tao mo? O nga eh. Kasi madalas baliktad ang hinahanap natin. Tama. Gusto natin yung tipong walang mangyayari kapag wala tayo. Yung nakadepende sila sa atin. Lalo na sa trabaho o negosyo, di ba? Titingnan mo yung followers o yung dami ng nagre-report sa'yo. Tapos, sasabihin mo sa sarili mo na, okay, umuunlad ako. Hardwired kasi tayo na maghanap ng ganyang malinaw na sukatan eh. Yung nakikita agad. Ayun. Pero, paano kung maling scoreboard bala ang tinitingnan natin buong buhay natin? Sa malalim ang paghihimay natin ngayon, kasama ka namin bilang pangatlong tao sa usapang ito at hihimayin natin ang isang dokumento na tinatawag na The Legacy That Multiplies. Bago tayo lumalim, kailangan nating linawin yung konteksto natin dito. Ang text na ito ay nakasulat mula sa isang espiritual at biblikal na pananaw. Oo, hindi tayo nandito para manghikayat sa isang relihiyon o maging preachy. Mismo, ang layunin natin bilang mga gabay ninyo ay galugarin lang yung malalim na pilosopiya ng liderato na nandito. Kasi kahit ano pa ang background mo, ang ganda ng mensahe. Sobrang nakakabasag ng nakasanayan. Kasi ang tanong ng dokumento, paano kung ang sukat ng tagumpay ay hindi kung gaano karami ang sumusunod sa'yo, kundi kung gaano karaming leader ang umuusbong dahil sa'yo? Kaya para sa'yo na nakikinig ngayon, ikaw man ay isang manager na may team o may negosyo o kahit magulang ka, ang usapan natin ngayon ay pwedeng magpabago ng pananaw mo sa impluensya. Simulan natin sa paano ba sinusukat ng mundo ang tagumpay ngayon? Kasi 'di ba, paramihan palagi ng followers? Oo, paramihan talaga. Visibility ang labanan eh. Kung sino yung pinakamaingay o may pinakamalaking platform, siya yung panalo. Tapos kapag sa opisina, paramihan ng malalaking projects para mapakita mo sa boss na kailangan kanila. 'Di ba? Dito maganda yung contrast nung binabasa natin. Kasi pinapakilala dito yung konsepto ng addition laban sa multiplication. O yung pagdadagdag laban sa pagpaparami. Okay, himayin natin ito. Yung addition, tinatanong nito kung gaano karaming tao ang kaya kong tipunin. Tapos yung multiplication naman, ang tanong ay gaano karaming tao ang kaya kong palakihin at hubugin. Yung isa, gumagawa lang ng madla, tapos yung isa, gumagawa ng kultura. Tama? At ang pinakamagandang halimbawa na ibinigay nila dyan ay yung estratehiya mismo ni Jesus. Oo. Kasi isipin mo, objectively, nagpakain siya ng libo-libong tao, naghimala siya, meron siyang viral attention, kumbaga. May malaking platform na siya, sana nun. Oo, pero hindi yan ang main strategy niya eh. Kumuha lang siya ng 12 ordinaryong tao, mga mangingisda, tapos may isang taga-kolekta ng buwis pa. Tapos minsan, 3 pa nga lang yung sinasama niya, di ba? Mismo, sa mga pinakamahalagang sandali, 3 lang ang tinututukan niya. Teka, bakit tila hindi efficient yung ganyang paraan? Kasi sa lohika ng negosyo ngayon o sa social media, kapag mas malaking audience, mas malaki yung impact, di ba? Parang counterintuitive nga naman siya talaga. Parang pinili mong bumulong, imbes na gumamit ng megaphone, bakit tinatawag sa teksto na strategic sa paningin ng langit yung tila pag-aaksaya ng oras sa kukonting tao? Ang talagang nakakabighani dito ay yung pagkakaiba ng attention at transformation. Iba yung nakikinig lang sa'yo sa taong nagbabago ang karakter. Kasi madali lang kunin yung atensyon, di ba? Oo, isang viral video lang, kilala ka na pero hindi mo maituturo ang tapang o integridad mula sa malayo. Kailangan malapitan talaga. Ayun, kailangan nakikita kanilang magdesisyon kapag may pressure. Kaya sabi sa teksto, ang Diyos nagsisimula sa isang buto, hindi sa isang malaking spektakulo. Dito magiging sobrang interesante ang usapan eh. Kasi kung malalim ang pagtutok sa iilan ang kailangan, paano siya kumakalat para mas lumaki yung impact?
Diyan papasok yung divine pattern ng pagpaparami. Mula pa sa libro ng Genesis, yung pagpaparami hindi lang yang basta tungkol sa biology. Theological na konsepto siya. Ibig sabihin, hindi lang siya sa panganganak. Tama, ang buhay at karunungan idisenyo para umapaw at maipasa. Binanggit din nila yung Great Commission sa libro ni Mateo. Oo, yung tawag na hindi lang para gumawa ng mga religious spectators, kundi mga taong magpaparami ng spiritualidad. At paborito ko yung halimbawa sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, talata 2. Yung equation ng multiplication. Mismo. Si Pablo nagturo kay Timoteo, tapos si Timoteo, inutusan niya magturo sa mga tapat na tao. Tapos yung mga taong yun, magtuturo rin sa iba. 4 na henerasyon agad, yon sa isang talata lang. Alam mo, parang isa siyang pyramid scheme eh. Paano mo naman nasabi yon? Kasi 'di ba may upline at downline. Pero imbes na pera at kasakiman ang umaakyat sa itaas, ang ipinapasa mo pababa ay karunungan at karakter at responsibilidad. Ang ganda ng pananaw na yan kasi sa pyramid scheme yung nasa itaas lang ang yumayaman. Pero dito, yung tinatawag na generational transfer ng liderato, lahat kayo yumayaman sa kaalaman at pagkatao. Hindi ka nag-iipon para sa sarili mo. Mismo, nililipat mo sa susunod na henerasyon. Pero ito ang tanong ko sa iyo, pati na rin sa tagapakinig natin. Kung napakaganda ng modelong ito, bakit mas pinipili pa rin ng marami ang addition kaysa sa multiplication? Nakakatakot kasi mawala ng kontrol eh. Yun ang sagot dyan. Oo. Yung addition, pinapanatili niya yung sentralizadong kontrol. Ikaw ang bida, ikaw ang sentro. Samantalang ang multiplication, nangangailangan ng surrender, pagsuko at pagtitiwala sa iba. Tama. Kasi papasok yung mga takot natin eh. Paano kung magkamali sila? O kaya, paano kung masira nila yung trabahong pinaghirapan ko? Oo, at ang pinakamasakit, paano kung mahigitan nila ako? Diyan na lumalabas yung totoong issue. Nakakatakot isipin na ang layunin ng pagiging leader ay gawing obsolete o hindi na kailangan ng sarili mo. Paano mo ba bibitawan ng takot na baka iwanan ka ng mga taong tinuruan mo? Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, kailangan nating tingnan yung sinabi ni Juan Bautista sa teksto. Nung sumisikat na si Jesus, ang sabi niya, He must increase, but I must decrease. Siya ay dapat lumaki habang ako ay dapat lumiit. Parang kabaliktaran ng gusto ng ego natin. Oo, kasi gusto natin protektahan yung reputasyon natin eh. Pero ang liderato ay pagbuo ng isang legacy. At merong tinatawag na hidden beauty sa prosesong ito. Ano yung hidden beauty na yon? Na ang mga buto kailangan munang ibabaon bago tumubo at magbunga. Isipin mo si Moises sa teksto, nagpalipas siya ng maraming taon sa disyerto. Nag-alaga lang ng tupa. Tapos si David, bago naging hari, bumalik sa pagpapastol at nagtago pa sa mga kuweba. Pati si Jesus, nag-exist ng tahimik sa Nazareth bago yung public ministry niya. Ibig sabihin yung dilim at katahimikan, bahagi yun ng pagbuo ng karakter. Tama. Upang mapaglabanan natin ang ego, kailangan baguhin natin yung pagtingin natin sa sarili. Mula sa pagiging may-ari patungo sa pagiging katiwala o steward. Lalo na ngayon na sa modernong panahon na puno ng ingay at teknolohiya. Yan ang binibigyang diin sa unang Korinto, Kapitulo 4, talata 2. Ang hinahanap talaga ay pagiging tapat, hindi pagpapalawak ng sakop. Faithfulness over expansion, inga. Kailangan nating ilarawan yung pagkakaiba ng audience laban sa people dito eh. Sige nga. Kasi yung audience, binibilang at iniimpluensyahan yan. Pero ang mga tao, kilala mo dapat sila at minamahal. Ang galing at applicable yan kahit kanino na nakikinig sa atin ngayon. Kahit magulang ka o manager o guro. Lalo na sa panahon natin ngayon na may AI at social media. Kumbaga, hindi ikaw ang may-ari ng kumpanya. Manager ka lang na inatasan ng CEO. Wala kang karapatang angkinin ang mga empleyado. Ang trabaho mo lang ay pagyamanin sila. Mismo, katiwala ka lang. Pero, teka, sa panahon ngayon, paano mo mapapanatili ang integrity at authenticity kapag mas madali ang magpanggap para magka-views?
Ipinaliwanag ng teksto na ang teknolohiya ay dapat sumuporta lang. Tools should serve transformation, hindi pampalit sa tunay na relasyon. Kasi nagpapalawak lang ng reach ang teknolohiya pero relasyon ang nagpapalalim nito, di ba? Tumpak, nabanggit sa Lucas Kapetlo 16 talata 10, ang tapat sa maliit ay tapat din sa malaki. Ang tunay na tiwala ay unti-unting itinatayo, off-camera at sa totoong buhay. So, kung ang layunin ay malalim na relasyon at paghubog ng karakter, paano ba ito eksaktong ginagawa sa araw-araw? Ang sagot daw sa dokumento ay consistency o yung patuloy na pagpapakita. Ibinahagi diyan ang prinsipyo mula sa Lucas Kapitulo 9 talata 23. Ang pagsunod daw ay ginagawa araw-araw. Araw-araw ha, hindi lang minsan. Hindi siya kailangan ng malalaking espektakulo. Hindi. Kailangan mong magpakita kahit walang nanonood at kahit walang mabilis na resulta. May mga praktikal na hakbang na binigay dito mula sa teksto. Una, pumili ka lang ng 2 o 3 tao base sa kahandaan nila. Pangalawa, gumawa ka ng malinaw na prosesong madaling kopyahin o reproducible system. Yun yung nabanggit sa Habakuk Kapitulo 2, talata 2 na isulat ng malinaw para matakbo ng iba. Tapos pangatlo, kailangan daw magkaroon ng kultura ng accountability o pananagutan. Pero may pushback ako dyan eh. Sige, ano yun? Nakakapagod yung showing up ng walang nakikitang resulta, 'di ba? Parang pagpunta sa gym ng isang linggo, tapos magagalit ka dahil wala ka pang abs. Paano susukatin ng tagapakinig natin ang tagumpay kung matagal pa aabutin bago anihin ang prutas ng paghihirap nila? Diyan natin kailangan yung paalala mula sa Unang Korinto, Kapitulo 3, talata 6. Sabi doon, si Pablo ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpatubo. Ang responsibilidad mo lang bilang leader ay ang maging tapat o yung faithfulness. Yung paglago nila o yung growth, wala na sa mga kamay mo yun. Napakagandang isipin nun. Diyan pala papasok yung kapayapaan sa paghihintay. Kaya naman talagang nakaka-inspire ang malalimang talakayan natin ngayon. Oo, kaya para ibuod ang mga pinakamahalagang aral na napag-usapan natin, ang pamantayan ng mundong ito ay kung gaano karami ang nakakakilala sa pangalan mo. Pero ayon sa dokumentong ito, ang tunay na tagumpay ay kung ilang tapat na leader ang tumatag dahil sinamahan mo sila. Yan ang tahimik na kapangyarihan ng pagpaparami o multiplication. Kaya sa mga kasama mo ngayon sa trabaho o kahit sa loob ng bahay nyo, ikaw ba ay gumagawa lang ng mga taong nakadepende sa'yo? O naghuhubog ka ng mga taong balang araw ay makakatayo sa sarili nilang mga paa? Napakagandang katanungan na dapat pagnilayan. At bago tayo maghiwalay, gusto kayong iwan ng isang malalim na kaisipan. Kung ang tunay na liderato ay ang paggawa sa sarili mo bilang isang taong hindi na kailangan pa, paano kung ang pinakamataas na pruweba ng tagumpay mo ay kapag tuluyan ng nakalimutan ng mundo ang pangalan mo, pero ang mga prinsipyong itinanim mo ay patuloy na nabubuhay sa mga taong hindi man lang alam na ikaw ang nagsimula nito?